Kung sa inyo lahat mga idol, sa panibagong araw, panibagong video lang po tayo. Counting video lang, may gusto lang ako i-share at gusto kong i-unbox dito sa ating YouTube channel mga idol. Ito mga idol na item is nakasalang po sa ating raffle and congratulations sa magiging winner sa Wednesday, May 20. Ayan, so ngayon Sunday ngayon, so ilang araw na lang ituturo na itong unit mga idol or itong i-unbox natin dito. Gusto ko lang itong makita mga idol sa YouTube para at least meron akong remembrance na nakahawak man lang ako nito. So, ito mga idol is QM23 Tupa Bullpup Air Guns mga idol. So, ito mga idol, nakasalang ito sa raffle. So, pinaraffle natin to ng 350 per slot. So, napuno na siya mga idol kanina. So, iduduro na natin siya. So, ito yung mga kasama niya sa box. So, may Tupa stickers. Meron tayong manual dito. So, ito yung mga models. Hindi ko lang alam kung ilan pa ito. Naklase lang model niya. So, ito naman bullpup naman to. So, ito na QM22. But may QM23. So, hindi ko lang alam. Anyway, mga idol, meron siyang kasamang suppressor. Ito. So, may napansin ako dito sa suppressor. Itong goma. Gusto ko nito mga idol sa pang-barrel. Kasi meron din yung shroud na. So, meron na siyang kasamang suppressor. Hindi po ito kasama pag binili mo yung tupa. Pero, dito sa raffle, isinama na po. Then, meron din siya dito yung kasamang parang spacer sa shroud. So, itong spacer sa shroud, mga idol, alam ko kung bakit yan, mga idol, meron ganyan. So, pinagawa yan ng owner nito, pero hindi naman ito nagagamit, mga idol. Bagong-bago pa ito, yan o. So, meron siyang spare ng mga o-ring, etc. May, ito ata mga idol, lube, and may parang may bulb pa dito. So, meron siyang field adapter, paano kargahan. And ito mga idol, nagtataka ako dito. Ayan, meron siyang kasamang mga buckles. So palagay ko yung shroud nito, mga idol, pwede mong i-adjust at kargahan ang buckles kung gusto mo. Meron na din siyang kasamang dalawang magazine. So 10 rounds magazine na ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 9. So dalawa. So meron kang 18 rank sa dalawa. So, ito na yung unit mga idol. So, napakaganda. Napakasulit. So, ito mga idol is maximum pressure of 250 bar. So, linagay na dito tupa. Ito mga idol is Pinty. Ang alam ko dito, Pinty air gun. So, Pinty PCP air gun mga idol. So, naka-wood. Parang wood ito. Wood. Then, meron na rin siyang under rail. So, bullpup design. So, side dito yung cocking mechanism niya. So, meron din siya mga idol ng safety features dun sa trigger. So, meron siyang sa trigger pull. So, meron siyang safety. And, ito yung kargahan ng kanyang magazine. So, para makarga mo yung magazine, kailangan mo i-cut ng diretso, then ipasok mo yung magazine, then so, ganun lang. Ito yung upper rail niya. So, hindi ko lang alam kung kaya ma-adjust yung upper rail. So, hindi. So, ayan, napaka-solid. Ito mga idol shroud. So, may cover din yung shroud na parang goma. So, kanina pinuto ko ito mga idol. Meron pala siya dito mga idol sa likod ng mga butas yung shroud. So, parang may hingahan yung butas ng shroud. So, dahil may cover ito mga idol, pag pinutok mo siya, uurong itong cover. So, inuusog niya yung itong cover. So, mas maganda dito, alisin itong cover kung iti-test natin. So, hindi ko naman ito iti-test na. At naibalik ko na yung cover mga idol. Ayan. So, napakaganda. So, eto mga idol, hunting. Maganda ito sa hunting kasi napakagaan. Ayan. Napakagaan. Then, para sa akin, mas madali mag-cut. So, yung ano lang dito is hindi po siya switchable. Hindi siya pwede sa left or right na handle. Hindi ko lang alam, pero parang pwede. Hindi. Hindi siya pwede mga idol sa left-handed. So, hindi siya pwede dito. Pwede siya dito kasi itong gagawin mo pang kasa. Ganyan. Pero mas maganda. So, ganyan. Parang mas malupit. Kaysa sa right hand, pagkasama mo ganyan, bagay, mas madali din. So, depende na lang kung masasanay kayo mga idol. Hindi ko lang alam kung meron left nito o sa kabila yung kasan o pwede siyang ganun. Pwede siyang switch mga idol. Pero dito kasi sa ilalim, meron siyang uka dito na wala naman uka dito sa kabila. Kaya hindi ko alam kung pwede yan.
Anyways, ayan. So, inline regulator ito mga idol. So, meron itong regulator dito sa loob. So, hindi lang natin sure kung saan parte, pero meron siyang regulator diyan. May nakita din akong ganito mga idol, kinonvert sa bottle type. So, pinutol dito parte, then kinargahan ng tube. Then with regulator. So, palagay ko dun, ginawa niyang dual regulator. Napakalupit ng ginawang dual drive kasi magkakaroon siya ng regulator dito, magkakaroon ng plenum in between regulator mga idol, then plenum ulit. So, napaka-consistent ng gano'n. Kaya hindi masyadong bubog yung regulator dito sa likod. So, napaka-solid. So, hindi ko lang alam yung velocity nito. So, mag-estimate na lang tayo ng 850 to 900 feet per second. Kaya nito sa 22 caliber mga idol. Pero kung 900, 950, pero sa tingin ko mga idol, kaya nito mag 900 plus, baka 920, 950. Depende sa setup o depende sa kung paano mo siya gagalawin. So sa mayroong mga units yan, pakilagay mo sa comment section kung ilan ang velocity na kinaya ng ganitong unit nyo mga idol. So para meron tayong idea mga idol. So hopefully sa winner mga idol, pahiramin tayo nito muna saglit para matest natin ito, maputok natin. Makita din natin mga idol kung paano yung kanyang performance. So kung ano yung performance niya, kung paano siya kalikutin mga idol. So, baka i-tune na din natin mga idol. Pero hindi ko babaklasin yan. So, susubukan ko lang alamin kung itong sa likod, yan, ito, kung ayun ang adjustment ng hammer niya. So, magtatanong-tanong din tayo sa meron para at least alam natin once na gagalawin natin ito. So, sa winner, pwedeng kung pumayag siya, ibigay natin na naka-tune na ito. So, set up natin. Pero hindi na natin gagalawin yung regulator. Hindi natin yan bubuksan. Ito lang, yung bubuksan natin sa likod, then titingnan lang natin kung hanggang saan yung capability niya. Pero mas gusto ko kasi i-test ito mga idol sa 100 kung kaya nito tumama sa 100 and kung ano yung projectile na stability ng unit niya. So kung magkakaroon tayo ng wobble or pero napaka-solid nito mga idol once na nag-engage. So once na may dalawang bumaba, pagputok mo ng isa, sabay ka sa, balik. Ang video nito isa. Then, eto mga idol na shroud, palagay ko pwede ito iurong sa unahan. So, magkakaroon tayo ng space dito. Then, pwede mong lagyan nitong mga baffles. Yan. So, yan siguro yan para mas silent itong suppressor. Ay, itong shroud. So, mas tatahimik yan mga idol. Or, baka pwede mong pagawa ng extended na lang na ganitong tube ulit pero mas mahaba ng kaunti para mailagay yung baffles. Yan, ang baffles na yan. Para mailagay. So, pwede mong palitan ng carbon fiber na tube para mas malupit mga idol. Mas silensyo. So, hindi ko alam kung carbon fiber ito. So, may cover kasi siya mga idol na parang goma. So, nahirapan nga ako ibalik yan kanina. Yan. Pero okay naman. So, napakaganda, napaka-angas. Fresh na fresh. Sana manalo tayo kay Sir Mego Hunter. Yung pag tumaya ako kay Sir Mego, pag nanalo ako ng ganito, bubuting-tingin natin mga idol. Tingnan natin kung hanggang saan ang hangganan. Then, plano ko doon mga idol, convert sa bottle type. Kung hindi man, papalagyan natin ng gauge. Kasi ito mga idol, wala po siyang gauge ng output. So, pag ako nanalo doon kay Sir Mego Hunter, papalagyan ko ng gauge dito sa likod. Then, tingnan natin kung paano i-convert sa bottle type. Kung kaya i-thread. Kung kaya ito i-thread na tube para naka-threaded yung offset natin dito sa unit. So, naka-offset siya. Then, may bottle dito na kahit yung mga 0.36 liters bottle. So, gagawin natin siyang dual regulator using K1 reg para maiksi. K1 reg. Then, meron siyang regulator dito. I-install lang natin yung regulator niyang una. Diyan lang siya sa loob para maging dual reg tayo. Then, pwede tayo mag-output ng medyo mataas-taas kung kaya-kayanin ng unit. So, kaya naman niya 250 bar. So, kaya natin mag-output dito at least mga 120, 130 bar. So, malakas yun mga idol. Then, ipapowerize natin. Subukan natin kung kakayanin niya mga idol yung request ng kahit mga 90.
So, pag tayo nanalo mga idol, so papalitan niya ng hammer spring, papalitan niya ng valve spring, papalitan niya mga idol ng hammer weight. Dadagdagan natin yung hammer. So, iibahin natin yung hammer nito. Ganyan lang yan mga idol. So, pretty much, yun lang mga idol. Bibigkas ng malakas ito. So, balita ako mga idol, maganda tumama yung mga barrel ng pinti. So, meron itong test, one hole ito mga idol sa 30 and 50 yards. So, gusto ko matry, gusto ko masubukan mga idol. Meron naman na tayo dito sanang ano. So, sa winner nito, makikiusap ako kung pwede kong hiramin kahit ilang araw para subukan natin. Then, try natin kung paano ito. Para may review tayo dito na iba. So, as of now, hindi ko pa itong hindi ko ito bubutigtigin mga idol at baka magasgas ko. So, ganito lang, unboxing lang tayo mga idol. Haplos. Yan, mga idol. Sa dami ng laruan natin mga idol. So, meron sana akong spot ng mga daw. So, bibira sana ako ngayon. Kaso, ito dumating ito kaya hindi na lang ako umalis. So, bibira sana ako ng daw. Ito yung gagamitin natin. So, pag tumayag yung winner nito, yun ang gagamitin natin pang daw. Kasi mahina yung velocity, mas safe ako. So, sa hunting kasi mga idol, hindi natin kailangan yung malakas na velocity. So, basta yung importante is safe tayo mga idol lang sa area. Kung may mga bahay yung area mga idol, tapos yung angle na puputukan natin ay mataas, siyempre yung projectile natin dyan mga idol, malayo malayo yung mararating yan. Kaya mas mainam na tulad ng mga mostly ginagawa ko, mostly puputok ko mga idol, pababa lang. Lalo na pag ang gamit natin yung GC mag natin. So, pumuputok din naman ako ng pataas doon sa mga new, pero alam ko yung direksyon ng projectile ko eh malayo, tsaka walang mga bahay. So, doon ako nag-iingay. Pero pag alam ko, kahit nandyan yung doubt, tapos alam ko may bahay, mga 300 meters away dun sa pwesto ko, hindi po ako kumakalapit yan. Hindi ko sinusugal yan mga idol. So, safety first lagi tayo mga idol. Shoutout po sa inyong lahat. Ayan. So, sa winner na to, ito, pwede mo itong ikarga sa shroud para hindi magkaroon ng, hindi lumabas dun sa likod niya yung mga air. Kasi meron siyang parang hingahan ng hangin sa likod. So, may tunog pa rin siya doon. Nung tinest ko, may tunog pa rin siya doon. Pero pag linagay mo ito, palagay ko wala na yan. Kasi mapipigilan niya yung pag labas ng hangin doon. So, mainam kung lalagyan ito, tapos manipis lang yung o-ring. Para yung hinga niya, hindi siya sealed, ganun ka-sealed, hindi din siya ganun ka-open. So, parang lalabas pa rin siya, pero hindi na malakas. Hindi masyadong malakas. Ayan, pwede din. Ito may o-ring na din ito. Ayan. Then ito yung mga o-ring sa spare niya sa loob. So, advice ko sa winner nito, mas maganda sukatan nyo na yung mga o-rings nito. Bago nyo kakabit, kung halimbawa may singaw kayong na-encounter, so bago nyo ikabit yan, sukatan nyo na at bumili na kayo sa Lazada para yung spare, ito mga ganito, hindi nyo magamit. Yung mga bagong dating yung gagamitin nyo. So, meron din siyang o-ring dito na polyurethane. So, ito, hindi ko alam kung saan itong spring. Palagay ko ito sa valve. Malambot lang. So, kung malambot yung valve spring ng valve nito, ibig sabihin yung hammer nito magaan. So, magaan yung hammer niya. Kaya, maganda siya pumutok. So, ang kailangan lang dyan, lakasan yung hammer spring, kaunti, or bigatan yung hammer para mabilis yung opening. Pero malambot pa rin siya kasa. Malambot siya kasa, mabigat yung hammer niya, kaya yung palo niya lakas. So, meron mga ganun mga diskarte mga idol. So, ayun, thank you mga idol. Ganito lang. Take care, God bless. Peace out. Shoutout sa inyong lahat. At sa mga nag-order sa akin ng bipod na mahaba mga idol, parating na yung by Monday. So, hopefully by Tuesday mga idol, ma-release ko na sa inyo yon. Then, meron din ako mga idol, parating pa na 25 pieces ulit. 5 more slots mga idol sa bipod na mahaba. So, kung interested kayo, paki-PM naman ako. And, pwede nyo pong yung kunin yung slots na yon. As long as na sure buyer po. So, maghihingi po tayo ng down payment para sa mga magpapalay na para sure buyer. Then, meron din akong parating mga idol na 6.8 liters, 3 pieces, then dalawang 3 liters na mother tank. With valve na po yon. Yung price natin mga idol sa 6.8 liters with valve,
13,000 plus shipping fee. So, yung 3 liters naman mga idol is 9,500 pesos with valve plus shipping fee. So, murang-mura na yan mga idol kaysa bibili kayo sa Lazada. Ang alam ko dyan mga idol, yung 13K mo, tangke pa lang yan. So, sa akin, may valve na mga idol. Shipping fee na lang daragdag mo. Kaya sa akin na kayo kumuha mga idol. So, yung brand ng ating tank mga idol is Snow Rain. So, napakaganda quality. Ganun din mga idol yung gamit ko. So, yung parating nating tatlo, palagay ko sa akin yung isang 6.8 liters doon na isa para meron din tayong magagamit na malaki. So, meron tayong reserve na malaki just in case na magpi-plinking tayo. Ayan. Pero yung 3 liters mga idol, hindi ko naubos yun sa isang upuan ko sa GC Mag. So, yung GC Mag ko kasi mga idol, pumuputok ang almost 70 shots per fill. So, 70 plus per fill. Kaya, hindi ko nauubos yun mga idol. So, sa GC Mag ko, kumakarga siya ng mga 5 to 6 times. Loaded na 2,000 to 3,000 PSI. So, pero kailangan natin ng 6.8 liters pag gamit natin yung pang slug kasi malamon talaga sa akin. At unfortunately, wala na po tayong slug. So, shoutout na din natin si Sir Sam. Ayan, sa sponsor natin ng PSP Pellet. Shoutout po sa inyo, Sir. Thank you. Sa mga interested po ng PSP Pellet or PSP Slug, contact na lang po kay Sir Sam. Ayan. And thank you po. At sa mga sumusuporta sa atin, maraming salamat po. At nag-follow sa atin sa Facebook. Ayan, thank you po. Ayan, ganito lang. Okay, God bless.